Dion POV. Nang masabi ko na lahat ng gusto kong mangyari, ay sinenyasan ko sila na tapos na ang meeting namin. Kaya nagsitayuan na ang lahat. Ako naman ay dumiretso ako sa kwarto namin, kasi alam ko pa nandoon na ang asawa ko, wala na kasi akong marinig na huni ng TV, nakita ko pa si Anderson na tumatakbo. Maybe he have emergency, halata naman sa kanyang mukha. Sana maalala na siya ng babaeng kinababaliwan niya, o mas lalong lumala, na aksidente daw siya. Ang saklap naman ng love life ng isang iyon. Napapailing na lang ako habang nakatingin sa iba na sumasaludo pa talaga, habang pauwi na sila sa kanya-kanya nilang bahay. Lahat kami ay biktima ng matanda na yun. Never mind, nang mawala na sila sa paningin ko, ay umakyat na ako ng tuluyan. Habang naglalakad ako, ay naiisip ko na ang mangyayari sa pagkikita namin muli ng isang dakilang mafia ng buong mundo. Hanggang nasa harapan na ako ng kwarto namin. Huminga muna ako bago pumasok. Napapailing pa ako, nang makita ko ang asawa ko na nakasabsab sa harap ng laptop. Kaya nilapitan ko siya tsaka binuhat, para ipahiga sa kama namin. Hinalikan ko muna ang noo niya. Tsaka kinumutan siya, bago ko hinarap ang laptop ko, para tingnan ang ginagawa niya. Haste, Facebook na naman. Bulong ko. Pero ayos lang dahil naisip akong gawin sa Facebook niya. Papalitan ko ang details ng account niya for her protection. Baka ma-detect ng kalaban, lahat ng info ay gagamitin nila laban sa akin. Mas maganda kung magsigurado habang maaga pa. Habang ginagawa ay sinulyapan ko ang watch ko sa wrist, alas 8 ng gabi na pala, ang bilis ng oras. Tumayo na ako para kumuha ng pamalit at towel. Pagkakuha ko lahat ng kakailanganin ko, ay dali-dali akong naligo. Pagkaligo ko ay nagbihis na ako ng isang presentable na pananamit, ayaw ko naman yung formal. Habang nag-aayos ako, ay napapasulyap ako sa mahimbing na natutulog sa kama. I love that girl so much, kaya lahat gagawin ko maprotektahan lang siya. Inayos ko lahat ang mga kakailanganin ko, bago ako pumunta doon, pero bago ako lumabas, ay nilapitan ko muna ang asawa ko, tsaka ko hinalikan sa kanyang noo. Bago ako nagpasya na lumabas na. Pagkalabas ko ay nakita ko si Tristan na ready na rin. Kaya tumikim ako para kunin ang atensyon niya. Let's go boss, sabi ni Tristan nang mapansin niya ang presensya ko. So, I just nod as response to him. Habang nasa biyahe kami ay di ko maiwasang kabahan, kaya kumuha ako ng isang candy na mint ang flavor, dahil ito ang pampakalma ko. Nakakabaklaman, makakaharap ko ang tatay ng asawa ko. Ang babaeng bumuo sa pagkatao ko. Nervous, I see, napapantastikuhang sabi ni Tristan. Kaya tinaas ko ang middle finger ko sa kanya, na ikinatawa naman ito. What do you think? Sabi ko sabay smirk, pero nahahalata siguro niya ang pagkabahala ko. Oh come on boss, I know you are, because I know what you're thinking though, sabi niya sa akin na ngayon ay siya ang nakasmirk ng nakakaloko. Whatever, it's normal because he is the father of my wife, sabi ko pero nakakabakla. You know boss that Mr. Ferrer know you very well. He is the mastermind about the arranged marriage, that's why you and my cousins get married, sabi niya sa aking habang nakatuon sa kalsada, siya kasi ang nagdadrive, ano siya sinuswerte kung ako ang magdadrive. Well I don't know the reason why he did the arranged marriage, you know kahit hindi niya gawin, talagang magpapatali ako sa anak niya, sabi ko na ikinatawa niya at ganun din ako, I'm in love. But really I don't know the reason why he did the arranged marriage, and I'll be thankful because the girl was Bettina. The girl that I love, the girl that I want to protect till death, the girl that I want to fight for. Because she is the one who made me smile in just a second, so who am I to didn't agree about the setup? Yeah I told her to stay away from me, because I'm a mafia boss. But she did everything to make me close to her. So when my parent and her parent decided about this marriage, who am I to disagree, right? And that's the reason why I became heirs. Hey man back to earth, sabi ni Tristan, na ikinasama ko ng tingin. What's your problem? I told him with irritating voice, may iniisip ako panira ang lalaki. You didn't listen, didn't it? He said with an angry tone.
Okay, spill it, what is it? I said because I know he became more mad. I said, Mr. Ferrer likes you as his son-in-law, as the husband of her one and only child, his daughter, because he knows that her daughter is safe in your arms, sabi niya na ikinangisi ko naman. I know, because that is his purpose and goal anyway, who am I to disagree with his proposal, right, sabi ko sa kanya. Yeah, because you you love his daughter, when she is still 15 years old, patawa-tawang sabi niya. Whatever, just focus on driving, and tell me where we are now. Sabi ko na lang to change the topic. We're here, in the land of Ferrer, simpleng saad lang ni Tristan. Well, their mansion is found in the top of the mountain. They don't have any neighbors, just animals from the forest, and their gate is high-tech. Of course, Tristan George Bustamante Ferrer is one of the members of the lighting organization before. And he is one of the bosses there too. Because Tristan and Bettina are cousins, first cousins. So I expected that the gate would open without knocking or telling, because he just put his thumb and boom, open sesame. Good evening, young master, sabi ng guard nang makapasok na kami. We're here to talk, Lord Ferrer, and this man beside me is the husband of Princess Bettina and my boss, sabi ni Tristan sa guard. Welcome, young master, sabi ng guard sa akin, kaya tinanguan ko lang siya. Then we went inside the mansion. Nagagandahan ako sa loob ng malaking gate na ito, because there's too much people around us. Just like palace. Yes, palace, because this mansion have different army. I walk with poker face to face with Lord Ferrer. This mansion is stunning, or should I say palace. Iho, you're here, long time no see, that's Lord Ferrer, so I vow as a sign of respect. I'm good and still handsome, sir, and yes, long time no see, smile formed to my lips. Don't call me sir, just call me dad, sabi ni Lord Ferrer. I nodded and smiled at him, not a fake smile but a true smile. By the way, son, how's my daughter? Sabi niya sa akin, habang naglalakad kami papasok sa loob ng mansion. She's good and stunning as always, dad, sabi ko naman na ikinatawa niya. Well, that's nice to hear from you, my handsome son-in-law. By the way, what's bringing you here? Tanong niya sa akin. Well, dad, I just want to inform you that Mr. Cruzon knows about your daughter. Sabi ko sa kanya. But how he know about my princess? Sabi niya na ikinatawa ng katabi ko dahil sa pagmumura ng ama ng asawa ko. The truth that I don't know, maybe you have the same eyes. Sabi ko, yes, they have the same golden eyes, and no one has those eyes, just the Ferrer family, which in short is rare. Then I need to protect my princess, and to make her safe, sabi niya na ikinatango ko naman. Don't worry, dad. Ano ang silbi ko bilang asawa niya, kung hindi ko siya kayang protektahan? I will do everything to make my wife, your daughter safe, sabi ko sa kanya na nakangiti naman niya. Yeah, I know, but I will give some of my army, you know that she is heirs of Ferrer, right? Sabi niya sa akin. Kaya utol ako. But dad, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko, nang magsalita siya ulit. No but son, end of conversation, sabi niya na ikinaawang ng labi ko. So why should I disagree? I know that he just wants to protect Bettina, and he knows about Cruz, and I know too. Yes, Ferrer is one of the richest in the world, and they own Ferrer Company in different countries. Yes, we are rich, but my wife is richer than me. We are just at the top 3 and they are the richest in the world. The top 2 was Cruz. By the way, dad, I don't know what happened after the incident 5 years ago. We thought you'd already died, but we're shocked when Tristan told us that you're alive, sabi ko sa kanya. Long story, son, sabi niya, at dahil hindi ako mapakali. Then make it short, dad. Persigido kong sabi ko sa kanya. Okay, listen, pagsuko ng sabi niya sa akin, kaya nakinig na lang ako.
Lahat ng tao sa aming bahay ay natutulog. Yes, we stay at Gibson Subdivision. And I want a normal life with my family, so I don't want any kind of army. That night changed everything, the happy family changed for the worse. Han, let's sleep. It's already alas 10 ng umaga, my wife said. Yes, Han, but wait, Bettina is already asleep. Yes, so let's sleep, Han, my wife said. So we're asleep, and I don't know if someone moves to go inside of our house. And that my life broke into pieces, because I saw my wife with blood and everything was black. I've woken up inside the hospital, just not an ordinary hospital, but a perfect hospital. And thanks to Tristan, he helped me to death. And I've promised to avenge my family. And I know that my daughter is safe because her husband helped her. And that's my wife. I've planned to marry Mr. Gibson, son, because I know she's safe in their arms. So son, promise me to protect my one and only life. My everything, my princess, sabi niya sa akin nang matapos niyang ikwento ang nangyari sa kanila. Areglado dad, saad ko na lang. Nag-uusap lang kami, hanggang nagpasya na kaming umuwi, dahil it's already 1:30 ng umaga na. So I need to rest right now, and I missed my wife already. Bettina POV. Naalimpungatan ako dahil nauuhaw ako, pero napansin ko na wala ang asawa ko sa tabi ko, kaya napakamot ako sa ulo ko. Saan ba nagsusuot ang lalaking yun? Kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pagkagising ko ay wala pa siya sa tabi ko. Kaya nang hindi ako mapakali, ay tinawagan ko sina Chad. Dahil alam ko na sila ang nakakaalam, kung nasaan ang makong na yun, isa pa kanina ko pa tinatawagan, pero hindi man lang niya sinasagot. Nagpasalamat na lang ako na sa pangalawang ring, ay sinagot na din ng Anderson na ito. Hello, sabi niya halatang inaantok pa din. Nandyan ba si Dion? Tanong ko sa galit na tuno. At para alam niya na galit talaga ako. Kayo ba kapag nagising kayo sa alas 12 midnight na wala ang asawa mo sa tabi? Wala siya dito prinsesa, nang dito ako sa bahay niyo, guest room, para maniwala ka, knock here princess, I'm with Christian anyway, sabi niya na ikinalaglag ng pangako. Saan na ba ang lalaking yun? Okay fine, but if you don't mind, saan siya pumunta? Sabi ko sa kanya. I don't even know prinsesa, hindi pa niya natutuloy ang sinasabi niya, ay ibinaba ko na ang tawag. Saka nagpa siya akong pumunta sa veranda para magpahangin, galit na galit ako. Gusto ko lang naman makita ang asawa ko na nakayakap sa akin. Habang nandito ako, umiinom na din ako ng tubig. Pero pagkababa ko ng baso mula sa mesa, ay may nakita ako sa may puno na hindi kalayuan sa bahay namin, may mga taong kainahinala. Parang pinapakiramdaman nila, kung tulog na ang mga tao dito sa mansion. Well, you know what I'm thinking. Yes, gusto ko silang pagpira-pirsuhin, at doon ibunton ang lahat ng galit ko. Bumalik ako sa loob ng bahay namin, para magpalit ng pure black, tapos kinuha ko ang armas ko na may nakaukit na princess. Saka kinuha ko rin ang katana, at throwing knife ko, pero syempre may nakaukit pa rin na princess, tulad ng armas ko. Bakit meron ako nito? Paano ako natutong gumamit nito? Simple lang, nag-aral ako ng hindi alam ng mga Darkast, dahil alam kong pinagbabawalan nila ako. Kaya nag-aral ako ng patago, at hindi pinapahalata sa kanila. I'm not innocent anyway, because I want to revenge my family, to those people who ruin my life. I'm angel but I'm bad inside. I'm the daughter or mafia lord, so who I am, para hindi matuto ng mga bagay na ta. I have blood of mafia. Now here we go. Pumunta ako sa secret door, para makalabas ako sa mansion. Well, napansin ko din ang secret door na ito, nang makita ko ang asawa ko na pumasok. At dahil nagtataka ako kung bakit siya pumasok doon, kaya sinubukan kong pumasok, then boom, isang secret door palabas ng mansion. Habang palabas ako, ay nakita ko ang mga mapangahas na gustong sugurin ang pamamahay ko. Pumunta ako sa taas ng puno, then I ready na ang pana ko, para doon tirahin ang mga lalaki. Bullseye, nakangising bulong ko, dahil natamaan ko silang dalawa ng sunod-sunod, at sa mismong noo pa nila, kaya ayon tigok, using my pana.
Saka ako bumaba na para tingnan kung sino sila. Oh, don't ruin my life again, Vicente, not again. Napapailing na sabi ko, dahil mga tauhan pala ng mga krus ang gustong magtangka sa buhay ko. May mga tato pa kasi. Kinuha ko ang mga bala ng pana ko sa mga ulo nila, bago ako bumalik na sa mansion para maligo. It's already 12:30 AM, so 30 minutes na akong nanatili dito. Pagpasok ko ay bumaba ako, para ipaalam na may tao sa baba, sa may bandang puno na ikinatakbo ng mga tauhan namin, para tingnan at linisan, kita pa nila ang hawak kong bala ng pana na may dugo, kaya alam na nila na ako ang may gawa. Napapailing na lang ako bago umakyat, tsaka para maligo na rin, piling ko kasi may damhikit na dugo sa akin, kaya nag-alcohol muna ako, bago ako pumasok sa banyo para maligo. Pagkaligo ko ay nagsuot na ako ng pantulog, nang biglang may tumawag sa akin mula sa telepono, kaya tinignan ko kung sino ay napangiti ako. Well, guess what? My Tita Queen. Yeah, I call her Tita Queen, because she's the husband of King Arthur, the King of Persia. Hello Tita Queen, bungad ko sa kanya, because I missed her so much. By the way, kapatid po siya ng mami ko. Hello darling, how are you? Malumanay na sabi niya naman, habang narinig ko ang yapak tanda na naglalakad siya. I'm still sexy and beautiful like you Tita Queen, pagbibirong sabi ko naman sa kanya, na ikinatawa niya. Oh, di ka pa rin nagbabago darling, natatawang sabi naman niya, at kahit hindi ko nakikita, alam kong napapailing siya habang tumatawa. Of course Tita Queen, I'm still the same. I know you have something to tell me. Spill it Tita Queen. Dama pa ako sa kama namin, habang sinasagot ko si Tita. You really know who I am darling? Will your cousin want to stay there? Simpleng sabi niya sa akin, sa malungkot na tuno. Then what you want me to do Tita Queen? Tanong ko sa kanya, dahil alam kong may kailangan pa siya sa akin, ramdam ko yon. Well, if you're not busy darling, can I give you a favor? Sagot niya sa akin na ikinatango ko, kahit hindi niya nakikita, well sino ba ako para hindian siya diba? Sure Tita Queen anything, pagsang-ayon na sabi ko naman sa kanya. Just simple darling, I want that your cousin stay to your side, or should I say to your house, because I know that she's safe there, at mapapanatag ang loob ko, na nasa poder mo siya, sabi niya sa akin, yun lang pala, bakit hindi? I'm home wife, oh why you still awake? That's my husband, pero sinamon ko siya, bago ako napangiti ulit, dahil sa panunukso ng nasa kabilang linya, kausap ko si Tita Queen, simpleng sabi ko sa kanya, lumapit naman siya sa akin, tapos hinalikan niya ako sa labi. Hello Tita, pagbating sabi ni Dion kay Tita Queen, habang nakaharap pa rin siya sa akin, at pinagdikit ang noo namin. Oh, hi son, sagot naman ni Tita Queen sa kabilang linya. Tita Queen kailan ba siya pupunta? Tanong ko sa kanya, habang naiilang sa ginagawa ng asawa ko. Tomorrow afternoon, simpleng sagot naman ni Tita Queen. Okay Tita Queen, Gibson Airport or Anderson Airport, para sa pagsundo sa kanya. Tanong ko sa kanya, saka tumayo naman si Dion, at sinenyasan niya ako na papasok na siya sa banyo para maligo, kaya tumango na lang ako. Anderson darling, sagot ni Tita Queen, kaya napatango ako. Ang Anderson Airport kasi ay isa sa mga tanyag na airport sa buong mundo. Okay Tita Queen copy, sagot ko naman sa kanya. Thank you so much darling, sabi niya, at kahit di ko nakikita ay malaki ang ngiti niya. You're always welcome Tita Queen, take care always, sabi ko naman sa kanya. You too darling, see you soon if our palace is safe, then we will go there, sabi naman ni Tita Queen, kaya napatango ako. Yeah Tita Queen bye, sabi ko nagpaalam na din siya, bago ko binaba ang tawag. Sakto naman na ipatong ko ang cellphone ko sa maliit na table, sa side ng bed namin, nang lumabas si Dion na naka-boxer at sando lang. Ang hot talaga ng asawa ko at ang gwapo-gwapo pa, papalapit siya ng papalapit sa akin. Ano pinag-usapan niyo ni tita? Tanong niya tapos humiga siya sa tabi ko, kaya humiga na rin ako, tsaka sineksik ko ang sarili ko sa kanya.
Tungkol kay Elia, pupunta daw siya dito, tomorrow afternoon, tapos saan ka ba galing ha? Sunod-sunod na sabi ko sa kanya, tsaka inamoy-amoy siya. Yet to be true, I love his smell so much. May kinausap lang ako, then what tita said, sagot niya sa akin. Gusto nilang tumira dito si Elia, para mabantayan siya, hanggang matapos ang digmaan doon. Saka sino naman ang kinausap mo, babae ba? Nakangusong tanong ko sa kanya. Tapos sinundot-sundot ang chicks niya, di ko alam bakit ganito ako. Mabilis magalit, mabilis masaktan, saka mabilis magtampo. Then no problem, Shade will fetch her. About sa kinausap ko, don't worry lalaki, sagot niya sa akin na may ngiti sa labi. Oh gosh, di ba crush na crush ni Shade si Elia? Sabi ko sa kanya, habang dinalang pinansin ang tungkol sa kinausap niya, tsaka ko kinurot ang cheek niya. Ouch! Ang sadista na ngayon ang asawa ko, pero sa sagot sa tanong mo, yeah, may crush si Shade Asel niya, habang napapangiwi pa, at hawak sa pisngi niya. Sorry, I didn't meant it, sabi ko naman sa kanya. It's okay, don't say sorry, anyway let's sleep again wife. Tapos mamaya na tayo mag-usap tungkol sa pinsan mo, sabi niya ulit halatang pagod na pagod. Sige, tinawagan ko pa si Chad kung nasaan ka, pero nandito daw siya sa bahay, sabi ko sa kanya. I have business meeting, sabi niya habang nakapikit na ang kanyang mga mata. Business meeting. Ulit ko sa sinabi niya, baka nambabae siya. Malalagot talaga siya. Yeah, business meeting, don't worry, hindi ako nambabae tulad ng nasa isip mo, sabi niya at tumatawa pa talaga. With matching taas-baba ng kilay. Habang nakapikit, baliw. She, hindi tayo batik, sabi ko na lang sa kaniyakap siya, at sinabsab ang mukha ko sa dibdib niya. I love you so much my wife, sabi naman niya habang ramdam ko na tumatawa siya. I love you more than what you think, sabi ko habang nakatingala sa kanya, pero iminulat niya ang kanyang mga mata, tapos hinalikan niya ako sa labi, pero smack lang. Tulog na asawa ko, ipaayos pa natin ang room ng pinsan mo, sabi niya ulit. Oo nga pala, sabi ko sa kanya habang humihikab. Good morning night wife, sabi niya tapos kinisan niya ako sa noo ko. Good morning night hubby, sabi ko sa kanya, tapos unti-unti na akong nilamon ng antok.